Sa video na to, pinaglaban namin ang lahat ng season skin sa Mobile Legends. Nandito ang Chinese New Year, Valentine, Easter, Halloween, at Christmas Special. Ito ang Season Wars sa Mobile Legends. Ang content na to ay for fun and entertainment lamang, pero ang mananalong team ay mag-uuwi ng cash prize. At syempre ako si Fuego ang magiging shoutcaster nyo sa tournament na to. Pero syempre bago ang lahat, kung di ka pa nakafollow sa ating page, baka naman. Umpisahan natin sa Lunar Fest skin versus Halloween skin. Ang gagamit ng mga hero sa Lunar Fest ay si Camps, Giyu, Abby, at Yani. Samantala sa Halloween skin naman, nandito sina Aaron Place, Ryuji, Well, at Kel. Simulan na natin ang laban. Same rules pa rin tayo. Unang makaapat na panalo ang mag-a-advance sa next round. Ito na nga po, nagsimula na ang laban. Nag-ultimate na si Odette, pero na-cancel ni Leomord. Sinipa si Lilia. Naka-hero lock sila dito kay Aurora, pero naka-ultimate si Lolita. Tatlo ang tinamaan. Si Leomord na lang ang natitira. Kakayanin pa kaya niya? Mukhang pawala na rin ang ultimate niya. At mukhang hindi niya kakayanin. What a early maniac galing sa Chu. Ito na nga po, nagsimula ng second round. Nahook ni Franco si Odette. Nag-ultimate si Aurora kay Kari. Chu at Lolita na lang ang natitira. Balak niyang i-take down si Kari, pero natulak siya. 1-1 ang ating score. Nagsimula na ang third round. Walang nahook dito si Franco. Grabe nga yun. Lolita, 4-man set na naman. Nag-ultimate si Odette. Low HP na ang Halloween skin. Chu will also go down. 2v3 na lang ang laban, pero low HP na dito yung Leomord. Si Lilia na lang ang naiwan. Tatakbo na lang dito yung Lilia, pero tutumba din siya. Kaya naman 2-1 ang ating score. Lamang ang Lunar Fest. Naghook si Franco, pero nasalag ng shield na Lolita. Aurora nakalak dito kay Leomord, taking him down. Si Franco na lang ang natitira. Napakabilis na wipe out galing sa Lunar Fest. 3-1 na po ang score. Tignan natin kung makakabawi pa ba dito etong Halloween skin sa Lunar Fest na skin. Ito na nga po, nag-ultimate na si Lolita. Nasetan na naman niya lahat. At hindi maka-basic attack etong si Kari kasi hinaharangan lang siya ng shield na Lolita. Grabe nga yun. Leomord nasa backline lang, pero hindi niya kakayanin mag-isa. Kaya naman low HP na siya dito. Pero yung Kari, 3v1 kaya ba niya? Pero na-stun siya dito at hinaharangan talaga ng Lolita yung mga basic attack niya. Kaya naman nanalo ang Chinese New Year. Sunod naman natin, Valentine skin versus Easter skin. Ang gagamit ng Valentine skin ay sina Air, Anwar Gaming, Renz, at si Chanshi. Sa Easter naman, nandito si Angge, Kuya Dar, Sunsilk, at Dimi. Simulan na natin ang laban. Ito na nga po, si Kupra tumalon na. Pero hindi makakasat yan dahil mag-ultimate dito si Diggy. Chang'e, tamang preheat lang dito sa likod. Pati na rin si Clint. Sino kaya ang unang tutumba sa mga frontliner nila? Mukhang si Esme ang tutumba. Diggy at Chang'e na lang ang natitira. Nako, si Chang'e ay wala nang kasama. Kaya naman ang unang round ay para sa Valentine skin. Ito na nga po, nagsimula na ang second round. Medyo nahihirapan makaset dito yung Cobra dahil sa Diggy. Samantala yung Esmeralda naman ay tina-target lang dito si Clint. Low H na si Cobra. He will go down. Nandito na si Esme with a double kill. Esmeralda and Chang'e na lang natitira. Samantalang Gusion at Carmilla naman para sa Valentine skin. Nag-ulti pa si Chang'e. Gusion taking down Chang'e, what a clutch. Pero si Esmeralda ay puno pa rin ang buhay. Esmeralda versus Carmilla. Pakunatan ng balat. Patatagan. Pwede ka munang magkape kasi ang tagal ng laban. Grabe, halos hindi nababawasan si Carmilla. Nasusustain niya lang ang damage dito ni Esmeralda, pero mukhang mauubos na ang kanyang mana with the ultimate pa dito ng Carmilla. Sino kaya ang mananalo? Pares na lang sila ng HP. Pero mukhang low mana na tong si Carmilla. Hindi na siya makapag first kill. Sana pala nagsaing muna ako habang naglalaban tong dalawang to kasi hindi pa rin natatapos ang kanilang sampalan. Galit na galit sa isa't isa. Mga babae talaga, hindi nagpapatalo, matatapang. Grabe ang kunat naman itong Carmilla na to, guys. Hindi nagpapatalo.
Low HP na din at low mana dito yung Esmeralda. At ayan na, sa wakas, may nanalo na. 1-1 ang score natin. Round 3. Eto na si Esmeralda. Sinugod na niya dito si Clint. Sabay ultimate ni Matilda. Taking Clint down. Sa kabilang dako naman, si Chang'e naman ang balak nilang patumbahin. Napakaganda ng priority ng bawat kupunan. Chang'e will go down. 3v3 na lang ang laban. Low HP na dito si Gusion. 3v2 na lang ang laban. Pero nag-ultimate pa dito si Carmilla. At kung napapansin nyo, wala pang bawas ang HP dito ni Carmilla. Grabe nga yung sustain. 2v2 na lang ang laban, low HP na si Esmeralda. Mukhang hindi na mauulit ang nangyari kanina. Si Esme ang target nila. Ang tagal ng laban kasi halos walang damage yung mga natira at napakakukunat pa. Halos nakatank build yung mga yan. Pero kung makikita nyo dito, mukhang si Cupra ang unang tutumba. It is 2v1. Kakayanin kaya dito ni Carmilla. Konti na lang din ang kanyang mana. Grabe, napakakunat ng hero na to. Paano kaya nila mapapatumba to, guys? Lalo na at wala silang damage. Ang laki pa ng HP dito ng Carmilla. With the ultimate pa, nadodoble yung damage. Mukhang delikado dito si Esmeralda. And Esmeralda will go down. Grabe nga yun. I-fast forward na natin ng konti. Kasi napakatagal bago matapos ang hina ng damage si Carmilla. Pero siya pa rin ang nanalo. Round 4. Same strategy pa rin. Si Clint pa rin ang target dito ni Esmeralda. Samantalang si Gusion naman, Chang'e ang trip. Pero nandito si Matilda. Sinusigurado nila na mabubuhay ang kanilang nag-iisang damage dealer na si Chang'e. Kaya naman 3v4 na lang ang laban. Kailangan makalayo dito ni Chang'e para mabuhay sila. Pero Matilda and Chang'e will go down. 2v3 na naman ang laban. Eto na naman tayo, pakunatan. Pero may Gusion na nagbigay ng malaking damage. Kaya naman tapos ang laban. Isang score na lang ang kailangan ng Valentine skin dito. Hindi na takedown agad ng Esmeralda yung Clint. Kaya nakakapreet mo siya dito with the ultimate dito ng Cupra. Grabe yung patience dito ng Cupra. Inantay niya talagang matapos ang ultimate ni Diggy. Kaya naman si Chang'e na lang ang natitira dito. At sila ang a-advance sa next round. Next na maglalaban ay ang Christmas skin versus Summer skin. Ang gagamit ng Christmas skin ay sina Moshi, Lord Ling, Dan at Dale. Sa Summer skin naman ay sina Ulan, Pyro, Tyrone at Rainier. Tag-araw laban sa Pasko. Sino ang mananalo? Guinevere na paangat yung dalawa with a blazing duet. Ang bilis ng pangyayari kaya naman ang score ay para sa Summer skin. Round 2, tignan natin kung ano ang mangyayari. Eto na, Guinevere tumalon pero wala na siyang tinamaan dito. Naging aware na yung mga kalaban. Claude with blazing duet. Taking down Zilong. Claude na lang ang natitira. Pinaghampas ang bilis ng laban. Nanalo dito sa round na to ang Christmas skin. 1-1 ang ating score. Guinevere tinalunan si Mia at si Freya pero nak-ultimate doon si Mia. Kaya naman makaka-preed siya dito sa bandang likod. Napakabilis ng pangyayari. Score na naman para sa Christmas skin. Round 4. Nandito na si Silong, tinarget lock niya na dito si Claude, na-cancel ang blazing duet. Hayabusa taking down Mia, pero siya na lang ang natitira, pinaghampas siya dito ni Freya at ni Gord. Kaya naman, sa Christmas skin pa rin ang score. Isang puntos na lang ang kailangan ng Christmas skin para sila ay mag-advance sa next round. Kung mapapansin nyo dito si Hayabusa, tinatarget niya dito si Mia at inultihan niya. Mukhang masosolo kill niya dito yung Mia at naka-blazing duet din yung Claude. Si Gord na lang ang natitira. Pero mukhang matitake down dito ni Gord. Yung Claude, 1v1 na lang sila. Ma-outplayed pa ba? Pyro securing the score for her team. 2-3 ang ating score. Eto na nga po, nag-ultimate na dito si Kagura, pati si Gord at nag-blazing duet na pero na-cancel siya ni Freya. Napakabilis ng pangyayari at ang nanalo ay ang Christmas skin. Nandito na tayo sa ating semifinals.
Valentine Skin versus Lunar Fest. Ang mananalo dito ay makakaharap sa finals ang Christmas Squad. Simulan na ang laban. Eto na si Chu. Grabe, dire-diretso. Inatake niya dito si Clint. Samantala si Cupra naman inultihan dito si Odette pero naka-ultimate pa rin. Carmilla will go down dahil sa ultimate ni Aurora at ni Odette. Gusion will go down. Si Clint dito ang inaatake ng mga kalaban. Siya na lang ang natitira. Kakayanin pa kaya niya? Low HP na yung mga kalaban niya. Pero siya ang naunang matumba. Kaya naman ang score ay para sa Lunar Fest. Kufra nagpe-flex. Sino kaya ang tatalunan niya? Ay nahuli niya si Aurora pati si Odette. With a follow-up, galing dito sa Gusion, sinipa nila dito si Clint. Si Chu hinahabol si Gusion pero natulungan siya ni Kufra na iligtas pa nga. Naka-free hit pa dito si Clint at makukuha nila ata dito ang kanilang unang score. Ganda ng laban, talagang nakikita mo na ginagawa ng bawat player ang best nila. Nag-ultimate na nga dito si Odette pero na-cancel ni Kufra. Pero merong follow-up set galing kay Chu at Aurora. Naultihan pa ni Lolita si Kufra at Carmilla. Wala na silang damage dito. Si Carmilla na lang matitira pero mati-takedown din siya. Kaya naman ang score ay para naman sa Chinese New Year. Si Odette talaga ang target dito ni Kufra. Pero grabe yung sipa dito ni Chu. Taking down Gusion, napakabilis. At naultihan pa ni Lolita yung Clint. Kufra at Carmilla na naman ang natitira. Low HP na sila. Si Kufra tumatakbo na lang. At ang score ay mapupunta ulit sa Chinese New Year. Kufra, naultihan yung dalawa. Odette nag-ultimate dito sa malayo. Free hit dito yung Clint pero na-stun siya dito ni Lolita. Aurora at Odette. Pinapatumba si Carmilla. Pero nandito na ang backup. Napakasakit ng damage ng Clint. At ang score ay mapupunta naman sa Valentine Skin. 3-2 ang ating score. Dikit na dikit ang laban. Ayaw magpatalo ng dalawang kapunan. Lolita with a 2-man set sabay ultimate ni Aurora at ni Odette. Grabe nga yun, ang bilis ng pangyayari. Ang daming crowd control ng Lunar Fest. Kaya naman sila na ang mag-a-advance sa finals. Ang maglalaban para sa finals ay ang mga in-check laban sa Pasko. Shoutout sa mga players na umabot hanggang dito. Ito na nga po, nagsimula na ang laban. Si Long balak atakihin dito si Odette. Pero grabe nga yun! 4-man set na naman galing dito kay Lolita. Ang tindi naman itong Lolita na to, guys. Grabing paputok na galing dito sa Chinese New Year. Unang score para sa kanila. Round 2. Silong dire-diretso dito. Sumugod si Silong at si Freya doon sa dulo. Samantalang si Chu naman inaatake yung mga backliner ng Christmas Squad. Si Freya na lang ang natitira. Kakayanin pa kaya niya? Nandito pa si Odette at si Chu. Wala nang ultimate dito yung Freya. Kaya naman ang score ay para ulit sa Chinese New Year. Round 3. Makakabawi pa kaya dito ang Christmas Special? Gord nag-ultimate dito, taking down 1-1. At naka-free hit din dito si Mia. Si Aurora na lang ang natitira. Ang bilis ng pangyayari. Nakabawi ang Pasko. Round 4. Mukhang balak na mag-ultimate agad dito ni Odette. Pero na-cancel siya ni Silong. Nakastun dito si Lolita at si Mia. Tinamaan ng ultimate ni Aurora. Pero naka-free hit dito yung Gord. Si Aurora na lang ang natitira. At mukhang magkakaroon tayo ng tabla dito sa ating final. Tuluyan na kayang mababawi ng Pasko ang kanilang momentum. Mukhang si Chu na ang kanilang uunahin. Pero with the ultimate dito ni Chu, saktong-sakto sa ultimate ni Odette. Si Freya na lang ang natitira at sabay-sabay sasabihin nila, hindi araw-araw ay Pasko. Isang score na lang ang kailangan ng Chinese New Year Squad. Ayan, kung makikita nyo dito, si Lolita at si Chu, si Mia lang ang target. At grabe, tutumba na dito si Mia at si Gord. Si Freya na lang ang natitira. At ayun na nga, meron na tayong kampyon. Congratulations sa Lunar Fest Squad dahil sila ang ating kampyon. Maraming salamat sa lahat ng nanood and to God be the glory.